Nanawagan po ilang grupo kay Pangulong Junior na i-veto ang aabot sa higit na 319 billion pesos na alokasyon sa 2026 proposed national budget. Ayon sa grupong Social Watch Philippines, hinabol lamang daw na isingit ang naturang probisyon sa budget at hindi nasuri ng husto. Kabilang po sa sinita ng grupo ang halos 82 billion pesos na inilaan sa Basic Infrastructure Program, confidential funds sa ilang ahensya at maging ang lumobong pondo sa ilang ayuda ng mga programa ng DSWD at maging ng DOLE. December 29 po nang ratipikahan ng Senado at ng Kongreso ang higit sa 6.793 trillion pesos na proposed budget sa susunod na taon. Una nga pong sinabi ng Palasyo na pag-aralan daw mabuti ng Pangulong Junior ang isinumiting budget bago niya ito pirmahan ngayon. Samantala, bagong taon mga kapatid, pero may umuugong na agad na kudeta sa Kamara. Sa gitna po ng session break ng Kamara, umuugong ang bali-balitang papalitan di umano bilang House Speaker si Congressman Bogie D. Base sa isang article ng Politico.com, hindi na daw masaya ang mga kongresista sa pamumuno ni Speaker Bogie D. Meron pa raw mga komento na malayo si D sa dating House Speaker. Mas pinipili daw kasi ni D na makisalamuha lamang sa kanyang inner circle. Umaasta pa raw ang speaker na hindi niya kailangan ng mga kasamahang kongresista. Umuugong din ang kudita sa gitna po ng pagkakadawit ng mga kongresista sa flood control scandal. Naging issue naman kamakailan ang umano'y 2 million pesos na Christmas bonus ng ilang mambabatas. Pero ayon kay House Assistant Majority Leader Zia Alonto Adjong, walang kudeta at lalong walang banta sa liderato ni Speaker D. Ang tingin ni Adjong, palabas lamang ang usap-usapang ito ng mga gustong mapabagsak ang Kamara. Baka naman gusto pa ng dagdag na bonus, ha? Aray ko. Oo, di Nakahanda po sapat. naman daw ang Makabayan Bloc na mag-endorso ng panibagong impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ito nga po'y kasunod ng napipintong pagpaso ng one-year ban sa susunod na buwan. Ayon kay ACT Teachers Representative Antonio Tino, posible itong isang paulit at mas patitibayin kasunod po ng revelasyon ng whistleblower na itong si Ramil Madriaga. Sa sinumpaang salaysay, iginit po ni Madriaga na siya umano ang naging bagman ng bise. Galing din daw sa droga at pogo ang pondo ng kampanya ni VP Sara noong 2022. Nauna pong giniit ng bise na wala siyang personal na relasyon kay Madriaga. Gusto lang daw nitong pigilan ang posibleng kanyang pagtakbo ni VP Sara sa 2028 presidential elections. Samantala, umapila na rin sa publiko si Ombudsman Boying Remulla na bantayan palalo ang talamak na korupsyon sa iba't ibang sangay ng gobyerno. Ayon po mismo sa Ombudsman, hindi lamang sa ehekutibo at lehislatura talamak ang korupsyon dahil marami din umanong tiwaling opisyales sa hudikatura. Patunay daw ito ng pagpapawalang sala ng korte sa ilang malalaking personalidad na dawit sa malalaking corruption scandal katulad ng PDOF scam at fertilizer scam. At sa ibang namang mga tampok na balita na simula na pong dumagsa sa mga terminal ang mga magsisiuwian na mga biyahero matapos nga pong magbakasyon nitong Pasko at Bagong Taon. Sa Cubao, punuan na po ang mga terminal ng bus. Kaya may mga naghihintay pa rin pong pasahero hanggang sa labas. Pagtitiyak po naman ng mga otoridad, sapat daw po ang mga babiyaheng bus dahil sa nasa 1,500 bus ang nabigyan po ng special permits noong holiday. Pahirapan din daw ang pagbili ng ticket ngayon sa PTEX. Ayon sa pamunuan po ng PITX o PTEX, pinakamarami pong biyahe ang Panorte. Kagaya po ng Tarlac, Nueva Ecija at Olongapo. Marami din pong pasahero ang dumarating galing po sa mga lalawigan. Paalala po naman ng mga otoridad, huwag nang dalhin sa biyahe ang mga pinagbabawal tulad ng matatalim na bagay para hindi rin po ito makumpiska. Bukod naman sa mga bus terminal, dagsana rin ang mga pasahero sa mga paliparan na uuwi po o uuwi galing sa mahabang bakasyon. Sa NAIA Terminal 3, may mga nagbakasyon sa mga probinsya ang bumalik na nga sa Metro Manila. Meron ding mga dayuhan at OFW na umuwi sa Pilipinas at patungo namang abroad. Sa pagtataya po ng NAIA, posibleng umabot sa 2.5 million ang mga pasahero sa paliparan mula December 20 hanggang nitong January 4. Mas pinaganda naman na raw ang pasilidad sa NAIA para mas magamit ng mga pasahero tulad ng bagong food court at mas pinalakas na Wi-Fi. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa
True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami, hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So paano mga kapatid? See you sa social media!